Nagsama-sama ang mga mangingisda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa kapabayaan ng gobyerno na protektahan mula sa mga Vietnamese poachers na pumapasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinulgar ng isang alyansa ng mga mangingisda na nakikita nila ang mga Vietnamese poachers na gumagamit ng nakalalaso na kemikal at dinamita sa kanilang pangingisda na sumisira sa marine life at nagpapalaya sa kapwa nilang mangingisda mula sa kanilang tradisyonal na lugar ng pangingisda. Binanggit ng grupo na mukhang masyadong abala ang Administrasyong Marcos sa pagsugpo sa pananalakay ng China pero kinalimutan nito ang Vietnam na pumapasok rin sa ating teritoryo at pwersahang itinataboy ang kababayan nating mangingisda kung saan sila kumukuha ng kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Ayon sa mga ulat, ang mga Vietnamese poachers ay nagsasagawa ng illegal fishing sa loob ng maraming taon at nabanggit rin sa ulat ang yellow card na inilabas ng European Commission noong 2017 bunga ng mga paglabag ng mga mangingisdang Vietnamese. Halos sa isang linggo ay merong 2 beses na may mga ganitong sightings ng presence ng mga Vietnamese poachers. Gumagamit umano ang mga Vietnamese ng cyanide at underwater dynamite fishing para manghuli ng isda na nagiging sanhi ng hindi na mababawi na pinsala sa kapaligiran ng dagat na nakakaapekto sa panghuhuli ng mga yamang dagat ng mga mangingisdang Pilipino. Pagkumpirma ng isang mangingisda, mas malala umano ang mga mangingisdang Vietnamese dahil palaging ginagawa nila ang mga mapanganib at iligal na pamamaraan ng pangingisda sa ating mismong karagatan. Binanggit din ng grupo na noong 2018, idineklara ng Department of National Defense na ang mga mangingisdang Vietnamese ang pinakamadalas na mangisda sa karagatan ng Pilipinas. Panawagan nila, sana gumawa ng hakbang ang ating gobyerno para sila'y protektahan dahil ang pinagmumulan ng kanilang kabuhayan ay nasa sarili naman anyang teritoryo kung saan Pilipino ang dapat mangibabaw. Nagsagawa rin ang Vietnam ng pagpapalawak ng isla kasama na ang mga base militar sa South China Sea na kasama sa maritime area ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, may kabuang 300 ektarya ng lupain sa Spratly Islands na nareclaim ng Vietnam. Ang ilan sa mga feature na ito ay inaangkin din ng Pilipinas. Ayon sa reports, may kabuang 6 na ektarya ng coral reefs sa South China Sea ang nasira dahil sa mga illegal na pamamaraan na ginagamit ng Vietnam upang maisagawa ang mga proyekto sa pagbuo ng mga reclamation.